Market is up by 284 points or 4.25% week on week, mga titos and titas. Bagyong Ulysses, lumabas na ng par! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Friday edition. So, weekly wrap tayo. So, yung narinig nyo ho, week on week yan ha. Baka nagulat kayo. Down ang market natin today ng 54 points. Pero 284 points naman ang inangat ngayong linggo na to. Partida, wala pang trading kahapon ha. Since wala rin naman si Ditong Trading ngayon, si Bagyong Ulysses muna pagkwentuhan natin ha. Medyo matindi ang iniwang damage ni Typhoon Ulysses sa atin, especially dito sa Metro Manila, mga titos and titas. At yung reaction ng market natin today ay eto nga, down ng 54 points ha. Eto po. Isasama natin, no, mga titos and titas, yung M&M's, MRC, IDC, ASEN at saka FNI. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen. 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 So mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, ay tambayan tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 taon, no, na experience sa pagte-trade ho nitong Philippine stock market. Yung mga pains and gains, no, na natutunan natin, yan lang. Kwento style, tambay style lang po mga titos and titas. Kaya kung naghahanap kayo ng tambayan dito sa stock market, ay wag na ho kayong mahiyang mag-subscribe. Yan. Click nyo na po yan. At isama ninyo yung sana all sa notification bell. Dahil hindi lang ho itong market summary ang tambayan natin. Yung PSE opening bell live. Yung live yan. Tuwing Monday to Friday, nagkakaroon kami ng live stream dito sa tambayan. Live tambayan yan. Pwede kayong makipagkulitan sa chat room. Yan ang maganda dyan. Ha? Makikilala nyo rin yung mga solid Titonatics natin dyan. Kaya join us po, no? Every Monday to Friday. Wag ho kayong mahiya. Welcome na welcome po kayo. Basta i-click nyo muna yung subscribe. Tapos, yung sana all at saka yung like. Pero para hindi kayo mahirapan dito sa tambayan, gumawa kami ng starter kit. Yan po, no? Pagkatapos itong video na to, wag kayong mahiya na panoorin yung mga videos naman na yan. Kasi nandyan yung mga basic principles and foundation na na-develop natin over the past 13 years at nakatulong, no, sa atin dito sa stock market. Yung mga ibang solid Titonatics natin na matagal nang nakatambay rito ay sinasabi naman, nakatulong naman din yung starter kit po na yan, ha? Pero, no, kung nagmamadali na kayo at wala na kayong time, no, dahil marami-raming videos ho yan, para mas ma-explain ko sa inyo mabuti, bukod dun sa starter kit ay meron tayo nito. Yan, ito. Hindi yan. Ito po, ito. Yan, may shortcut pa rin eh. May shortcut pa rin. This coming November 28 at 5 p.m. po, mga titos and titas, magkakaroon tayo ng webinar, Cold Hard Truth About Stock Trading, ha? Mga titos and titas. Diyan natin ikukwento yung 13 years na buo. Total 13 years yung ikukwento ko sa inyo, i-compress natin. Pag kinompress yung 13 years, aabutin tayo dyan minimum 6 hours na kwentuhan, mga titos and titas. Ano ang importante sineshare natin dyan? Yung mindset muna. Mindset before skill set. So, first part natin, yung mindsetting. Paano ba mag-isip ang isang trader para hindi siya mahirapan dito sa chaos? Kasi bakit po, no? Kung matagal na ho kayong nagte-trade dito sa stock market at medyo nagtataka kayo, bakit hanggang ngayon, no? Pag kami mga lumilipad na stocks, kating-kati kayong humabol. Parang gusto mong bilhin eh, di ba? Habang lumilipad, di ba? Tapos pagbili mo, biglang babagsak. Kamatulo ka, bakit gano'n? Tuwing bibiling ko, bumabagsak. Tapos pagbenta mo naman, kaya minimisa, pagbenta mo naman, habang bumabagsak yung stock, pagbenta mo naman, biglang aakyat. Matagal ng ganyan ang habit ninyo. Kailangan, kaya yan ho yung kailangan nating i-align, especially dito sa pagpasok po nitong bull run, mga titos and titas, ha? Kaya, kayo po ay inaanyayahan ko, bigyan nyo na po ng oras, no, bago tuluyang kumawala itong toro sa stock market. At least, no, kahit papaano ho ay equip kayo. Sabi nga natin, yung learning curve mas mababawasan, ano?
Join us po ha, yung registration po ng webinar na yan ay nasa description po ng video na to. Kaya kita-kits po tayo. Sa lahat ng mga solid Tito Natics natin, naka-auto-like na. Ayan, salamat po mga solid Tito Natics. Salamat sa, kung iba nga do, kung po pwedeng double like. Hindi, wag niyo pipindutin yung 2 like dahil maa-unlike yun ha, mga titos and titas ha. Salamat po, no, pati doon sa Team No Skip Ads. Kung gusto nyo ma-develop ang inyong patience dito sa stock market, ay sumama po kayo dyan sa Team No Skip Ads na nanonood kahit na Arabic na nga daw yung commercial. Yung mga Tito Natics natin dyan sa Middle East. Kahit hindi ko na naiintindihan, Tito, pinapanood ko pa rin. Ayan ang mga napakapasensyoso dito sa tambayan. Ay salamat po ha sa lahat ng mga solid Patreonatics natin. Maraming salamat din po sa inyo. Ayos po ba? Ayos ba? Nabitin tayo ng konti na. Nabitin yung ginawa natin playbook Di bale. Masusubukan din natin yung playbook natin na yan ha. Sa lahat po, no, na nagtatanong kung kailan magkakaroon po ng slot dyan sa patreon.com/TitoVlogs, ito po ang sagot. Makinig po kayo. Narinig nyo? Wala pa. Hindi pa maririnig. Hindi, meron na ho. Pagkatapos nitong video na to, ay puntahan nyo na yung patreon.com/TitoVlogs, no? Yung mga nag-aantay po, ay eto na ho yung pagkakataon ninyo. No, may mga bagong dating na naman tayo na upuan. Malalambot, matitibay ang seatbelt, kaya ay wag na ho kayong mahiya. Ay dire-diretsuhin nyo na. Join us po no, doon sa kabilang tambayan. Ilang hakbang, tapos nandun na kayo sa kabilang tambayan. Patreon.com/TitoVlogs po. Kita-kits ho tayo dyan ha. Maraming salamat sa lahat ng mga solid Patreonatics natin. Ipapasok na natin. Market summary tayo ngayong linggo na to. So today, down lang tayo ng 54 points pero week on week ang ganda. Mamaya sa chart papakita ko sa inyo kung bakit kapag market ang pinag-uusapan, mas maganda tignan sa weekly. Today po ang ating value turnover mataas pa rin, no? 10.77 billion considering wala pa si dito diyan, ha? Wala pa si dito. Ayan ha. Meron tayong net foreign selling na 676 million. Lumalabas pa rin yung foreigns ha after ilang days na pumasok. 190 ng ating gainers and 85 ang ating losers. Yung iba nagtataka, Tito, ang dami namang gainers pero down ang market. Ito po ang simpleng explanation dyan, mga titos and titas. Yung mga second liners po, yung mga hindi pa blue chip, yun ho ang mga naggalawan ha. Kaya mas maraming gainers tayo ngayon kesa sa losers. Most sectors po are in red, no, except for mining and property. Parehas din po na may net foreign buying yung sector na yan. So sa mining meron 6.15 million net foreign buying. Sa property naman ay may 282 million. So yan lang po dalawang sector na yan ang red. Kaya sisilipin natin mamaya. Magsisilip tayo ng isang mining stock. Pagkatapos po nitong ating mga tabalites, galing po ito sa Philippine Star. Fitch unit sees deeper 9.6% contraction for Philippines. Manila, Philippines, Fitch Solutions Country and Risk Industry Research expect a deeper economic contraction for the Philippines for this year, but, eto maganda dyan, but expects a stronger rebound next year on the back of supportive fiscal and monetary policy stances. Binawi naman. So, ang ating GDP, ang ine-expect ng Fitch ay negative 9.6% this year. Okay, pero next year daw, hindi strong rebound, stronger rebound. Yan ang ine-expect. Yan ang magandang bantayan. Ngayon, sinasabi nga natin no, ang stock market ay barometer po ng ating economy. So, dyan yung makikita mo, di ba? Yung barometer. Makikita mo nasa ng direksyon ng stock market, ay ng ating economy based dun sa stock market. So, sinasalamin niya. So, kung makikita natin ang ating pong market ngayon, pagkakasilip ko kanina, medyo maganda na. Nasa 7,000 na no? Almost 7,000. 6,969. 88. Ano ba to? Parang nagpapahiwatig to. Lucky number ba to? 6969.88. Yeah, kita nyo na. Magtataka kayo ngayon kung bakit itong stock market ay nangyayari yung mga hindi dapat mangyari. Kung yan nga na-imamatch di ba? How much more yung individual stock? Kung yan nga 30 companies na i-close mo ng ganyan yung numero
how much more yung individual stock? Lalo na yung mga second and third liners. Di ba? Ayan, nag-iisip na sila titos and titas. yan ho ang reality dito sa stock market. More of that no sa webinar i-share natin sa inyo. So, yan, good news ito ha. Next balita, galing naman ulit sa Philippine Star. Foreign mining firms ay Philippines. Manila, Philippines. Foreign groups are close to looking at the Philippine mining industry as the government considers the sector as a major contributor to economic recovery. In a virtual forum Wednesday, the Philippine Mining and Exploration Association said international and local firms are now revisiting their prospects as the mineral industry has not been severely affected by the coronavirus disease outbreak. We have a number of foreign companies looking at the Philippines right now. They believe that most companies have weathered the storm of COVID. Yan ha. Good news to, wag na natin tapusin dahil masyadong maganda. Baka mapa-all-in kayo dun sa mga hawak ninyong mga mining stock sa mga titos and titas. Etong matagal naman na natin binabalita. Di ba? Simula pa lang noong June, sinasabi natin, baka yung mining sector ang susunod na mabubuhay. So tuloy-tuloy yung mga balita. Foreign firms are eyeing the Philippines. So alin po ba, no? Titignan nyo ngayon dyan. Marami tayong mining stocks eh. Titignan niyo nasan ang mga foreigns, di ba? Nasan ho yung mga may net foreign buying sa mining. Ayan ha, Tito Moves yan. Sana na-like ha. Next balita, galing naman po sa Philippine Daily Inquirer. BSP chief pushes for a unified digital payment standard. Manila, Philippines, the central bank wants single unified standard adopted across the entire digital payments landscape in order to expedite the transition into a cash-light economy, a shift that has already received an impetus from the changes during the coronavirus pandemic. Ayan ha mga titos and titas. Sabi ni Tito Ben Jocno, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Tito Ben Jocno said regulators are set to pursue more digital payment initiatives over the near term to promote interoperability among payment services, which will, in turn, result in their more efficient use. So ito mga fintech na usapan natin dito, mga titas and titas. Yan ang babantayan. Meron bang fintech na listed as sa stock exchange? Meron na ba? At meron ba siyang involvement? Ang tanong no? Meron bang involvement dito sa payment gateway ng BSP? Ay baka naman gumamit pa kayo ng blockchain ha? Oo, nasa sa inyo. Pwede naman, ha? Pwede yung blockchain. Baka mamaya gumamit pa ng blockchain ito si BSP, ha? Antabayanan natin yan. Ano yung mga companies na mag-a-adapt dito sa digital, mga titos and titas. Yan muna ang ating mga tabalits. Ipapasok na natin ang market. Ito yung sinasabi ko sa inyo. 6969.88, triple-double ang ika nga, no? So, today po, this week, Friday, ang ganda ng ating closing. Okay, bakit? No? Kasi kung titignan ninyo, pag sa weekly, parang ang tahi-tahimik lang ng atin pong chart. Diba? So, may uptrend tayo rito. Teka, lagay natin itong uptrend. Ayan. Ba't ito kulay? Teka, ayusin natin ang kulay. May uptrend na tayo, diba? Yan. Ayan po. Yun. So, ilan na yan? 4 na linggo na. Isang buwan na tayo na nag-uptrend simula po nung nag-breakout tayo nung week ng October 19. So, next resistance, sabi ko nga sa weekly, pag titignan mo, dito na tayo titingin. 7,436. May bonus pa yan. Pwede pa mag-7.5 yan. 7.5, pwede pa mag-7.7, di ba? Diyan muna tayo. Huwag tayo masyado magmadali. 7.4. 7.490 o 7.5. Diyan muna sa area na yan. Ito pong pink line na to. Ito siguro medyo mas matibay-tibay. Nakita naman natin no? Baka mas matibay-tibay itong 200 MA na weekly. From here, baka we can see a consolidation na after. Yan po.
itong kanyang mga resistances, yung gap na una na nasa 6,700 level ay wala, binastos lang eh. Diretso tayo ng 7,000. Ngayong week na to, nag-7,000 pa tayo. Yun, 7,079 this week, but nag-close tayo ng 6,969, mga titos and titas. So maganda ang ginagawa sa weekly nitong index. MACD, yung inaantay nating cross zero, natupad naman. So nakakakita na tayo ng uptrend ngayon. Yun ang maganda. Na hindi natin nakita nung nakaraan. Di ba? Hindi, meron din. Ito rin, no? Nakakita rin tayo ng uptrend eh. Magaling pala itong ginagawa na itong ating ating index Ayun, no? Gaya-gaya, parang 4 weeks, tas konso tayo parang ganun ang gustong gawin eh. 4 weeks, yan. Tas konso, tapos ito 3 weeks lang na uptrend, mas madali talagang tignan pagka nasa weekly eh. Ito 3 weeks lang na uptrend. Yun. Tapos konso, mga titos and titas. So kung uulitin niya to 4 weeks, pwede tayo mag-consolidate ng 1, 2, 3, 4, 5 weeks, no? So po pwede tayong, or pwede rin naman yung untugin na muna itong 7,4 area, 7,467 area, then we consolidate for mga 5 weeks. Papunta hanggang December yun. Oo. Paano si Santa Claus? Pagka ganon, di ba? Titignan natin, crucial ito, yung 7,467 level. Kung dyan tayo magko-close ng December, maganda na yan. Pasok na tayo sa pre-pandemic level. Ito hong area na yan. Pagka dyan na tayo nag-close, ibig sabihin, na-recover na natin yung ating losses nung nagkaroon ng pandemic. Okay, mga titos and titas, antabayanan. So baka mamaya nandyan na yung bull somewhere out there ay hindi pa natin nararamdaman. Pero mangangamoy naman kasi yan eh. Nangangamoy yan. Dito kayo sa tambayan, mas maaamoy nyo. Marami tayo. Malakas ang pang-amoy ng mga tito natics eh. Yan po mga titos and titas sa kanyang daily, pag sa daily mo kasi tinignan ang volatile eh. Kaya pagka malalaki, pagka index, sa weekly ka dapat. So, pwede ka mag-expect ng correction sa daily dahil may gap ito sa 6,700. So, nasa 6,900 na tayo. Pwede natin balikan this week yan. Okay? Next week pala, no, starting Monday, tignan natin kung saan magko-close, no. Yung MACD niya, swabe lang ang pagtaas. Yung kanyang RSI, gustong mag-correct dahil nakayuko, no, mga titos and titas. So, yan ang ating PSEI. Pasok natin. Wala muna tayong dito, sarado naman eh. Huwag na muna natin pag-usapan. Ito po munang M&M's. For me, M&M's kanina, nag-high na ito ng 448, okay? Pero ako, parang tingin ko untog na to eh. 448 ito, tapos nag-close ng 443, na parang nauntog na to. 450 kasi to break, na mga titos and titas. Nauntog na ba to? Medyo tricky eh. RSI niya, dito na ako titingin sa RSI, ay nasa 82 na. Titignan natin kung magko-correct na ba to bukas, ay sa Lunes, no? Are we bound for correction if ever? No, again, mga titos and titas, correction po hindi po reversal Baka mamaya mapabenta na kagad kayo. Iba ho yung correction, iba yung reversal. Eto, Tito Moves to Pagka correction ho ang ginagawa ng market, no, mga titos and titas, ay every dip is an opportunity to add to your bodega kung kulang pa, di ba? Halimbawa, nag-dip, nagko-correct yung market, doon ang kargahan. Hindi yung habang umaakyat, no? Ibang-iba ho yan sa reversal. Ang reversal kasi, talagang downtrend na. Na-reverse na yung uptrend niya, magda-downtrend na siya. So, magkaiba ho yan. Yung iba kasi, iisipin, ako, magda-down na to. Sabi ni Tito, magko-correct daw. Magbebenta ngayon, di ba? Oo, tapos mag-aabang. Minsan kasi, yung correction, hindi malalim, no? Mababaw lang yung correction, maiiwang ka ngayon. No? Bobol hubs ka ngayon. Tapos mai-stress ka. Yung mga 10%, 12%, 15% na upside, no? Ite-trade mo, tapos ball hubs ka rin bandang huli. So, yun po mga titos and titas, Tito Moves yan. Tito Moves yan. More on that sa webinar. Pag magko-correct tayo, no? Ito kasi gusto natin masundo itong EMA eh. Ito ho, yan, yung yellow line. Bago natin tuluyang i-breakout itong 450, mas maganda makapag-retest tayo at least itong yellow line. Nasa 390 area, pero umaakyat ho ito, so pwedeng umabot ito ng 395 to 4 peso area by next week, no? So pagka na-touch yan, pwedeng dyan tayo mag-bounce at dun bounce na yon, dun tayo mag-take off.
So, alam na this, 'di ba? Oo, yung mga Marinatics natin diyan. Oh, alam na. Tignan niyo kung magba-bounce ito. Itong yellow line. Umaangat yan, mabilis nga lang yan, 395 to 4. Wag niyo na lang masyadong baratin lalo na sabi nga natin pagka uptrend no. Oh, hindi lang natin alam kung tignan natin sa weekly ha. Pipinahan na ba yan o para kasing gusto pang mag-consolidate muna nito sa weekly, no? Kaysa bibiyakin kasi kulang pa yung mga linyahan natin sa weekly no. So pwede tayong mag-consolidate pa after that. So that's another chance to accumulate if ever magko-consolidate or add on dips. Ito ho ay medium term, no? Yung mga naka-follow po sa atin dito, nung nandito pa lang itong si Merrimart, August pa lang, sinasabi na natin, baguhin nyo na po yung outlook ninyo sa Merrimart. Gawin nyo na pong medium term. Huwag nyo na hong i-day trade kung maaari lang. Lalo na kung hindi naman kayo sanay sa day trading, no? Pero kung sanay kayo, why not? Kung kumikita kayo sa day trading, why not? Pero kung hindi nga kayo kumikita sa day trading, nalulugi pa kayo at lagi kayong habol ng habol, ay mas maganda baguhin nyo na talaga yung mindset. Di ba? Ito, simula pa nung nagko-consolidate dito, sabi natin, bodega, position tayo dito. Yun ang gagawin, di ba? So, 3 pesos nakabodega ng mga Marinatics natin. So, tignan natin, kasi after this consolidation, mga titos and titas, ilang weeks din ito eh. So, August 17 hanggang October 20. So, halos 8 weeks na consolidation, and then meron tayong 4 weeks na uptrend, 4 candles na uptrend, wala pa ulit tayong consolidation. So, it will be best, no? For me lang, for MM, na mag-consolidate probably around here, yung 4 peso area, yan, hanggang 450. Yan. Mag-consolidate, let's say, mga for another 4 to 8 weeks. Why not? 6 weeks, di ba? Bago magpasko. Bago magpasko. Para may puwersa ngayon pagka bin-rake out yung 450. After 450, wala na tayo pag-uusapan chart nito. Wala na resistance eh. Puro all-time high tayo. So, mas maganda mag-consolidate. For me lang, ha? Kasi yung RSI, weekly RSI nasa 71, no? Pero yung daily niya nasa 80 plus na. Ayun, 82 na. Ayan muna ang M&M's, ha? 450 ang resistance, mga nasa, kung susunduin yung yellow line, mga nasa 4 peso area. Pero kung hindi naman, pwede ka sa 425 siguro. Nandyan yung support na makikita natin, ha? Pasok natin, si Aizen muna. Etong si Aizen, kanina nambibigla eh. Oo. Si Aizen po today ay nag-close ng negative 3.46%, pero green candle pa rin. Ang galing, ano? Negative siya, pero green. Nag-open kasi siya ng 394 at nag-high siya ng 429 only to close at 418. Pero green candle. So, gap down ito nag-open, pero maganda pa rin yung closing eh. For me, ha, mga titos and titas. Tignan natin sa weekly. Wala na to eh. Puro all-time high na to eh. Kanina ho, merong disclosure na nilabas itong si Aizen. Ang ganda ng uptrend nito. Pero iwan pa rin yung EMA sa weekly, ha. So, pwedeng mag-consolidate sa area na to. Dito ho sa area na yan, nasan ba tayo? 394, no? Itong low kanina, pwede dyan. Konso tayo hanggang 418 o 420. Diba? Pwede mag-konso. Sana mag-konso dyan, ha? May balita po kanina, mga titos and titas, itong SRO ng Aizen, ha? Kanina habang nagla-live tayo, hindi ko naman kasi nabasa, finifeed lang sa atin ng mga titonatics natin. Ito pala ang laman, no? Aizen announced that it will conduct an SRO and that its parent company, AC Energy Inc., will not participate in the rights offer to provide maximum availability of rights shares to the minority stockholders. Tayo ho yun, yung mga may hawak ng Aizen, di ba? Yung mga may hawak ng Aizen, kayo, ang tawag ko dyan ay minority, no? Stockholders. But the ACEI will have the option to participate in the institutional offer. So, pag i-offer sa institution, pwede sila. Doon sa stock rights, hindi na daw sila makikigulo doon. Hayaan na nila yung public. Eto, ha? Given the current 2,517,000,000 shares, outstanding shares, held by the minority, tayo yan, eto ho yung stock rights offer, 1 share, 1:11.
Diba? 1:11 shares held every 1.11, ito pala, ito nalito ko kaninang umaga eh. Every 1.11 shares held entitle such minority investors to subscribe to 1 share in the rights offer. Okay, so ganito po yan. So, example daw, meron kang 10,000 Asian shares, no? Entitled ka na kumuha ng SRO ng 9,009 shares. May adlat, magkakaroon ho talaga ng adlat yan. No? So, ibig sabihin, 1.11:1. Yan ang ratio. Yun ang hinahanap ko kanina eh. 1.11 shares is to 1. Mga 90, no? Hindi siya 1:1 eh. Hindi siya 1:1. So, kung meron kang 100% yung iyong ASIN, makakakuha ka allowed ka mag-subscribe ng 90% nung hawak mo. Ibig sabihin, yung 90% yung hawak mong shares, allowed ka mag-subscribe noon ng 90%, up to 90%. Pag ganun kasimple. Sa magkanong presyo? 2.37 po, mga titos and titas. 2.37 lang, no? Magkano ba ASIN kanina? 4.18, di ba? So, ibig sabihin, kung bumili ka kanina ng 4.18, di ba? At 4.18, allowed ka at umabot ka dun sa i-exercise mo yung iyong rights, no? Dito sa SRO. Ibig sabihin po, pwede kang bumili. Pagbebentahan kanila, no? Ng halimbawa 10,000 ang binili mo kanina, ha? Halimbawa 10,000 shares. Allowed kang bumili ng 9,009 shares, no? At 2.37 na lang. Hindi 4.18. Di ba? So, ibig sabihin, mahahatak, ma-average down yung presyo mo kasi makakabili ka ng mas murang shares. Yan ho ang effect, no? Ngayon, may nagtatanong sa YouTube natin, sino daw ba yung entitled dito? Ay lahat ho ng may hawak ng ASIN sa X-date. Pag umabot yung X-date at hawak-hawak mo yan, ay entitled ka sa rights offer. Yan na mga titos and titas. Yan ang ASIN. Sisilipin natin. Chart-wise tayo. Sabi nga natin, wala na. Natotga na nga tayo rito. So, ito ho yan, ha. May uptrend na ho kasi itong si ASIN. Pero, medyo nakakawala kasi siya dun sa trend line. For me lang, ha. Malayo na sa dun sa trend line. So, nakikita nyo itong yellow na trend line natin. So, umangat na siya. Okay. RSI niya parang gustong bumaba. So, titignan natin ano ang magiging pagka na-digest na ng public yan, pag may mas detailed na. Hindi pa kasi po alam kung yung SRO ay kailan eh. Diba? Kailan ang X-date, kailan ang payment date, wala pang ganun details. So, titignan natin kung ang public ba ay manggigigil. Kasi nga, biro mo, 2 piso na lang bimili mo no? Mahigit 2 piso na lang. Manggigigil ba sila na bumili niyan? Okay, so ibig sabihin kasi pagka nakabili ka dito sa area na to, sa 418 area, mauobliga kang kumuha nung 218. Kasi whether you like it or not, bebenta nila sa 218 yun eh. Diba? Sayang yung rights mo pag hindi mo in-exercise. So, ibig sabihin, kung meron ka ho nito at sa ganito mong area, ganito mo nabili, nasa 4 peso area, above SRO? 237, no? Nabili mo above 237, it will be wise for you to subscribe sa SRO. Diba? Kasi otherwise, malulugi ka. Yan yung datingan na yan. Ha? So, chart-wise, mas sinasalo ngayon siya ng kanyang EMA 13. Tignan natin kung magbabounce po by Monday. So, ang resistance natin is nasa 432 area, 445 area. So, yan na yung resistance na tinitignan natin dito. Pagka na-break yan, wala na. Hindi ko na alam. Dahil wala na sa chart eh, no? Nasa uncharted territories na nga ho kasi. Ito, ha? So, para sa akin, nandito ho siya sa support niya ngayon. Yung low kanina, nakakita tayo ng support dahil nga nag-bounce naman. So, yung low ng 393, meron tayong nakitang support dyan. Yan po muna ang ASIN. Sana medyo nagkaroon ng linaw ha, yung SRO. At sana po, napindot yung like dahil 29 minutes na pala itong video natin. Ipapasok natin. MRC naman tayo. MRC po, today naman, nag-close na ba ito? Uy, 47. First time ba natin nag-close ng 47?
Titignan ko nga, 4650. 4650. Oo nga. Oo nga. First time natin ha. Up ang MRC ng 6% today. And the first time nating nag-close ng 47. Yang resistance na yan. Yan, nandito yan eh. Nasusulat yan dito. Nasusukat pala, hindi ba nasusulat? Itong area na yan. Nag-close na tayo dyan. Alam na this. Mukhang formado to Mukhang formado. Ayun, 47 area nga. Wala. Mukhang formado to for Monday, no? Mga titos and titas. Mukhang naka-ready. Hindi ko lang nasubaybayan kanina kung sakali, kung saan, meron ba? May volume ba yung nakaabang ba kanina yung volume? Hindi natin nasilip kanina eh. Silipin nyo po kung may nakabid ba na makapal. Kasi sa high natin nag-close. Ano ba high net? Hindi sa high. Kasi nag-high siya ng nag-high po ng 47.50. 47 nag-close. So, by Monday, medyo exciting ho ito, no? Especially sa opening. Titignan natin kung kaya na nga bang i-break yan. After several attempts, ay kaya na bang i-break yung 47? After 47, saan tayo pupulutin? Ito yung sinasabi kong malayo-layo na. 60 area na. After that, dito na tayo titingin sa 60 area. Dyan na ho. Yan eh. 62 siguro to. Kung dito, 58, pwede rin. 58 to 60. Sa 60 area, sarado mo na dyan, ha? Yan ho ang pwede. Ganong kabilis. Ganong kabilis ito. Pagka nakawala dyan sa 47. Kung makakawala, ha? Antabayan na natin sa Monday yan, ha? Yung MRC. Ang support niya for me nandito sa 42 area. 42-43. Yan hong low kanina. Nakita ninyo yan. 42-50 pala. Yan ho ang support. Ipasok natin C. IDC. Ito pa, isang maganda. IDC boys and girls. Matindi rin, ano? Ito, up ng 6% na naman. Matitindi itong mga nasa playbook natin dyan sa Patreon. Ito ay nasa playbook. MRC nasa playbook din. Yan ha. Pero matagal na ho, ha. Hindi ho latest ito. Ibig sabihin, yung mga tumitiba na Patreonatics natin dito ay very patient ho. Yan ho ang na-discover nila dito sa stock market. Sinasabi nila, Tito, ang sarap palang magbodega. Yan ho ang tinuturo natin sa webinar, sa Patreon. Yan din ang ating gustong i-emphasize sa lahat ng tambay sa kabilang kanto kung paano magbodega ng tama. So ito ho ay matagal na dahil nasa below 2 pesos pa lang nagbobodega na sila. Today, ito na. Close tayo ng 3.27. Ay, naka double your money na. Naka DYM na yata yung mga halos. Di ba? Halos DYM na ha. 320, breakout na to. 320 lang eh. Ito ho yun eh. Ito kasi yung resist. Meron na ba ako netong IDC? Baka lang meron na. Para hindi na natin ulitin. Hindi ko lang alam. Kung matagal na to. Load chart. IDC. Ayan. Ayun. Meron na. Ayan. So, ang resistance na na-break kanina is itong 327 area. Ang next na 345, 343, 345 area, and then 413. Yan na ha. Ang swabe lang ng galawan. RSI, pahinga pa. Hindi pa. Ang nag-overheat sa RSI 83. Nasa 75 pa lang tayo. Malayo pa ang overheat. Ang support, ito ho, no? Itong yellow line, so yung mga gustong mag-add, mas maganda dito sa yellow, sa EMA. Nakikita nyo naman tinatouch hindi naman laging iniiwan So every time na medyo didikit dyan, pwede ka ngayon mag-add to your bodega, basta may bodega. Pero wag nang hahabol. Kasi hindi na natin alam baka mapunta na to the moon, tapos bigla mag-correct, mas mahihirapan. So yung mga bago po, better na lang na kung lagpas na dun sa habol zone na ina-update natin dyan sa Patreon, ay upo na lang. Antay ng panibagong playbook. Marami pa yan. Ganyan lang sa tambayan. Kung nalakpasan na po kayo, hayaan nyo na yung mga nandito. Hayaan nyo sila mag-enjoy. Yan ha. Yan muna ang ating IDC. Last na, FNI. Eto, Patreon din to. Patreon, may playbook din ito.
FNI naman, eto nakikita nyo naman ho yung buy zone eh. Diba? Nandyan tayo bumibili, nasa piso lang. Ngayon, mabagal to. Oo, 160 lang, 60% up pa lang yung mga nakakabodega rito. Oo. Pero sabi nga natin kanina, hindi yan sa bilis eh, no? Sa layo. Oo, aanin mo yung mga pagkabilis-bilis eh, malapit lang naman ang pinupuntahan. Mas maganda yung kahit na mabagal, pero malayo ang mararating. Tapos very safe. Ito hong si FNI, teka lang ha. Baka lang meron akong chart na. Eto, ayan. Ang ganda na netong chart ni FNI ha. Subukan natin gawa ng panibagong guhit. Trendline tayo. Ayun. Eto na. Mas nabubuo na po. Dati may highway pa tayo rito, 'di ba? Kung matatandaan ninyo. So ngayon, meron na tayong wala nang service road, puro highway na daanan. Mas nabuo na po ito sa long term ang tinginan, mga titos and titas. Long term. Dito na, long term na pag-uusapan natin. Opo. Lagyan natin dito ng dotted line. Ayan. Hindi ito. Ito pala. Green natin. Ayan. So, may dotted line ka. So, ganun pa rin eh. Kung makikita nyo po ito, ang swabe lang ng uptrend. Mabagal lang siya, pero mas swabe. No? So, nandun na ho tayo sa upper limit ng ating channel. Kung makikita ninyo, no? Ilang beses hong inuuntog yan sa channel, ha? Isa. Guguhitan natin. Lakayan natin ng konti. Alisin natin itong RSI. Alisin na muna natin to. X natin. Yan. Ayan, to. So, ito po, para makita ninyo, ilang beses inuuntog sa channel. Isa. Teka, ba't ayaw? Hindi pala yan. Ba't ayaw? Ito po. April 18, isa. Okay. Tapos nag-correct ng konti. Nilabas sa channel pero binalik. Okay. 2, June 11. Tapos nag-correct na naman. 3, July 17. Nag-correct na naman after. 4, August 28. And then nag-correct na naman. Nilabas naman. Ito naman, matindi naman yung ginawang correction. Kabaliktaran. Nilabas naman ngayon dito sa kanyang sa kanyang trend line, no? Ang tagal na nasa labas sa trend line, tapos saka binalik. So, pwede tayo mauntog dito, tapos babalik ulit tayo dito sa lower portion, nasa 144 siguro, 145 area to. Pwedeng ganyan. Or pwede niya rin gayahin ito, lalabas siya dyan, pero expect mo, babalik din siya dun sa channel. Kasi nga, mabait siya. Ayaw niya yung nagpaparabolic, biglang umaakyat, no? Pwede to ilabas bukas, ay sa Monday, diba? Pero pwedeng bumalik din. Kung yan ang ugali ng mga titos and titas. Tama ba? Pwede ba? Ayun. Hindi po pwede mag-consolidate. Marami tayong trade dito sa area na yan. Yun, ho. Pwede talaga mag-consolidate. Ngayon, saan ang add? Saan ka pwede mag-add? Ito ho, every time itatouch ho itong green line or pababa pa niyan, dun ka pwede mag-add. Dito sa ilalim nitong green line at saka yellow line yan. Diyan ang buy zone. Dito ka ngayon mag-a-add. Pag lumalakpas ho dyan, tigil ka muna sa buying. Pag pumapasok dito, buy ka. Ayan Tito Moves yan. Tito Moves. Ay, paano po? Yan muna ang mga manokis ng mga tambay. Mga titos and titas. Sana ho ay marami kayong natutunan ngayong session natin na to. Mga titos and titas. Maraming salamat sa lahat ng bagong subscribe, sa lahat ng nag-like at sa lahat ng nanood ng commercial. As always po, trade wisely. God bless you all. Happy weekend! Bye!